Good day everyone. Ngayon po may tutorial tayo ngayon kung paano mag-set up or kung paano i-setting yung mga camera nyo kapag nasa event na kayo. Ito yung mga sample para hindi na kayo mahirapan na mag-set up or mag-setting ng mga camera nyo kapag mga nasa event na po kayo. Kasama ngayon natin ito, may model tayo ngayon, no? Si Anika. Hi. Ayan, si Anika yung kasama natin magmamodel sa atin. So, ito yung setup ng photo booth natin. Teka, pakita ko lang muna. So, ito, nag-setup lang tayo ng simpleng photo booth. Ito, gagamit muna tayo ng continuous light. So, gagamit tayo ng dalawang continuous light dito. Ito, saka yun. So, dalawang continuous light. Lalo na sa mga gumagamit ng mga continuous light sa mga event nila or sa photo booth nila. Tapos, sinet-up natin yung photo booth natin as portrait, no? Portrait setup ng photo booth. So, pansinin nyo, naka-portrait yung ating camera. Tapos yung laptop natin, naka-extended lang tayo sa monitor. Kaya naging portrait po yung monitor natin. Ayan. So, maliit lang kasi. So, ayan. Kung napapansin nyo, naka-portrait yan. Mababa lang kasi yung camera natin. So, ayan, naka-portrait siya. Tapos ito, mamaya gagamit tayo later on ng flash. So, ito yung flash na gagamitin natin para sa mga gumagamit naman din ng flash sa kanilang mga photo booth, no? So, combination mamaya, unahin natin yung continuous light lang. Itong lang natin. Tapos yun natin, gamit tayo ng pagsamahin natin yung continuous natin saka yung ating flash, no? So, ito yung flash na gagamitin natin. So, bumili pa tayo niyan para makapag-tutorial lang na may flash. Hindi natin gagamit. Meron tayong strobe flash pero hindi natin gagamitin para hindi masyadong hassle sa setup. Kasi matagal yung setup eh. So, ayan. So, start tayo. Set tayo ng So, unang setting natin sa camera ang gagamitin natin. Wait lang. So, unang setting natin na gagamitin sa camera. So, ito. Testing muna natin itong nilagay ko. Ito naka-setup. So, pansinin nyo, malinaw po yung nasa screen, no? Malinaw yung nasa screen. Hindi mo natin titignan yung setup natin sa camera. So, test shot muna tayo. Anika, ikaw na, dali. So, test shot tayo. Ayan si Anika. Si Anika muna yung model natin. Ayan. So, pansinin nyo, hindi naka-autofocus siya, no? Hindi siya ganun kalinaw. So, pagpo-focus sa kanyang kusa pag nag-run na yung photo booth natin, no? So, ayan. So, start na tayo. Ayan si Anika, ating model. So, ayan. Pansinin nyo, di ba? Sige pa, daka na. Malinaw sa live view pero madilim yung output niya, no? Madilim yung output, no? So, bakit kaya naging ganun? So, pansin niyo, malinaw sa live view tapos malabo sa output. So, ganito yan unang gagawin nyo. Pag naka-continuous light kayo, so, ayan. So, kapag naka-continuous light kayo, una nyo i-check yung pupunta kayo dito sa capture setting, no? Pupunta kayo sa capture setting, sa camera setting. So, ayan. So, kung napapansin nyo kanina, sobrang linaw nung ating live view. Tapos, yung pagdating sa output naman is malabo. So, dahil yan dito, ito. Nakita nyo to, naka-check. Kapag continuous light ang gamit po ninyo, lagi nyo i-check po ito kasi pwedeng malinaw yung nasa live view nyo pero malabo yung output nyo or madilim. Kasi ito, ibig sabihin nito pag naka-check po ito, sa live view po is naka-auto exposure po yun. Pero iba po ang output na nilalabas nun kaya malinaw yun kasi iba rin yung nasa setting ng camera nyo. So, ibig sabihin, hindi na-apektuhan yung setting ng camera ninyo kapag naka-check ito. Ang ginagawa lang nito is palinawin yung auto exposure ay yung live view mode nyo para makikita yung mga kliyente nyo, no?
So, uncheck natin to para makita natin yung totoong setting ng ating camera. Yeah. So, launch tayo ng event. Ano guys, isa pa nga. So, ayan ang tunay na itsura ng ating live view. Yan, kaya napansin nyo, madilim kanina. Madilim si Anika, ayan. Pero ang gamit natin, may ilaw tayo dyan. Isa pa. Ayan. 3, 2, 1. So, ayan. Di ba madilim? Yan po yung tunay na itsura doon sa setting ng camera natin. Pag in-check natin yan. So, paano natin papalinawin yan? Una nyo gagawin kapag naka-continuous light kayo, palitan nyo yung setting ng inyong camera. So, gagawin, punta kayo dito sa camera setting, syempre. Sa camera setting tayo. Tapos, ang gagawin nyo, unang adjustment nyo, ang gagawin nyo, syempre, gawin nyo kahit mga 80 lang to, yung shutter speed nyo, no? 80 lang. Tapos, yung inyong ISO is taasan nyo po, no? So, gawin mo natin 400. Tingnan natin kung ano yung kakalabasan, no? Ano kayo sa panga? Tapos, save lang natin, no? Tapos, launch tayo na event. Ayan. So, napansin nyo, medyo luminaw na siya. Si Anika. Shot pa tayo ulit. Isang shot pa. Ayan, si Anika. So, ayan, medyo luminaw na pero kulang pa din, no? So, ang gagawin natin, tataasan pa natin yung ating ISO. So, palitan natin uli yung ating setting. So, mag-adjust tayo. Mag-a-adjust po kayo uli dun sa ating camera setting. So, kanina ginawa natin itong 80. So, fix na natin yan 80, no? Kapag ka naka-live view kayo or naka-continuous light, i-maintain nyo sa 80 to 100 lang itong shutter speed nyo, no? So, gawin natin 80 lang. Tapos, yung aperture, wag muna natin pakailaman. So, ISO muna tayo. Gawin natin 800, no? 800. So, tapos, test shot tayo ulit. Ano kayo, isa pa nga. So, ayan, medyo luminaw na siya. Ayan na si Anika ulit. Magpo-posing sa ulit. Ayan. So, 5, 4, 3, 2, 1. So, ayan, kung napapansin nyo, may luminaw na yung picture natin, pero kulang pa din, no? So, kailangan natin i-adjust ulit. So, ang setting natin dyan, tandaan nyo is naka-shutter speed tayong 80, tapos naka-aperture tayo ng 7.1, tapos ISO na 800, no? So, ang gagawin natin dyan is tataasan pa natin yung ISO natin, no? So, suggest ko lang sa mga mga naka-continuous light tapos nasa event kayo, hanggang maximum sagad nyo lang sana at least 1.6, no? Pero susubukan pa rin natin yung 3,200 na ISO, no? So for now, mag-ISO tayo ng 1.6 lang, sagad natin yan. Tapos test shot tayo ulit. Ano ka, isa pa? Last na, isa pa. Tingnan natin kung anong itsura. So yan, tapos launch tayong event ulit. So, ayan si Anika, medyo, di ba, mas kumanda na yung yung output natin, no? Mas malinaw na, mas gumanda uli. So, test shot ulit tayo. Tignan natin kung ano kakalabasan ng ating output pa kung mas maganda. So, ayan, di ba, mas malinaw na. So, mas maganda na. So, adjust pa tayo ulit, kasi parang kulang pa din, eh, no? Parang medyo malabo pa siya. Ayan, no? Adjust pa tayo ulit. So, ang gagawin natin adjustment, isa pa ulit sa camera setting tayo ulit. Tandaan nyo, naka-continuous light tayo dito. Gumagamit tayo ng dalawang continuous light. Ayan. Ayan. So, ito, nakapa-portrait po yung ating camera. Sa mga nagtatanong, ang gamit ko po ay Canon 200D po, na naka 18 to 200 mm na Tamron.
gamit po natin ay yung all-around lens natin. So, adjust tayo ulit sa camera setting natin para sa continuous light natin. So, iba naman, sa ngayon naman, dahil na-max na natin sa shutter speed, ito na yung max setting natin, 80 to 100 lang. So, dahil hindi ganun kalakas yung ilaw natin, so 80 na tayo, max na tayo sa 80. Tapos yung ISO natin, 1.6. Sabi ko nga, dapat mag-max lang tayo ng 1.6 lang sa ISO. So, ang gagawin natin, adjust tayo sa aperture natin, no? So, ito ang setting natin, 80, 6.3, tsaka 1.6, no? Tapos, white balance natin, naka-daylight lang, no? Tapos, yan, testing na tayo ulit. Yan, kung mas maganda din kakalabasan. Anika, isa pa. Model ka pa ulit, dali. Ito si Anika. So, test shot tayo ulit. Ito si Anika. 5, 4, 10. Kung napapansin nyo, malinaw na po yung output natin. No? Parang kulang lang. Medyo pitin lang tayo na sa liwanag pa. Ayan. So, napapansin nyo, medyo okay na. Pero mag-adjust pa tayo. Ito pa yung pinaka-final adjustment natin. No? Parang kulang pa kasi para sa akin. No? So, balik ulit tayo sa camera setting natin. So, camera setting natin 80, 6.3, 1.6. So, ito yung pinakasagad natin, no? Sa aperture, sa mga naka-continuous light, 80 ang shutter speed natin. Max na po yan kasi medyo mahina yung ilaw natin. So, suggest ko lang kapag naka-continuous light kayo, 80 to 100 lang kayo, no? Continuous light. Tapos, aperture nyo, maglalaro lang sa 5.6 hanggang 7.1 lang po. Yan. Malinaw na po yan pag sa photo booth po. Tapos ISO nyo kung naka continuous light, ang ima-max ISO nyo lang po is 1.6 lang po, no? Para hindi siya sobrang grainy, no? Yung output. So testing natin tong pinaka final setting natin sa camera, no? Anika, isa ba? So testing natin ulit to. So, yung final ayan. So, napansin nyo, ang ganda na ng output natin, no? Yan si Anika. Yan, ito yung ilaw natin, si Anika. So, test natin ulit. So, ayan. So, ayan, no? Maganda na, malinaw na yung ating output, no? Dito sa setup natin na to, no? So, ayan, ang ganda ng output natin, malinaw na, no? Pero, syempre, mas maganda kung gagamit tayo ng ating flash, no? So, sa ngayon, tapos na tayo dito sa continuous light, no? Dito gagamit naman tayo ng flash. Flash lang, no? Tapos isang lang. Gagamit lang tayo ng isang sige, yung dalawa na lang. Yung dalawang itong continuous light natin pa rin. Magdadagdag lang tayo ng flash, no? So, tuturo ko sa inyo paano maglagay ng flash. Setup ko lang yung flash natin, no? So, ayan. Yung camera natin, ina-touch na lang natin sa camera kasi wala pala tayong extra battery para sa ating Tiger na X2T. So, test shot na lang muna tayo. Ayan. So, baguhin ko yung setting muna ng camera natin since may naka-flash tayo, no? So, testing natin muna, huwag natin baguhin yung So, ito yung setting ng camera natin. Yan pa rin yung setting ng camera natin, 80, 5.6 na aperture, and 1.6 na ISO. Tapos, test shot tayo, no? Last, lagay natin yung ating camera na flash power sa ating 64 lang po, no? Yan, so 64 lang tayo. Yan. Ay, 64 lang. Yan. 64 lang flash power natin. Sa Anika, isa pa nga. So, yan. Start tayo. Anika, naka-flash po tayo, na. Yan. Anong kakalabasan ng ating picture, no? Ayan, kung napansin nyo, no, maganda yung output natin. At parang tagilid ka. Ay, isa pa nga, Anika. Parang nakatagilid kayo. Wala ka sa gitna, oh. Sa gitna pa. Nasa gilid ka pa, eh. Yan. Dito ka, ito yung gitna na to. Yan. Konti pa. Isang usog. Doon sa kabila.
Yan, sa gitna ka na. Testing natin ulit si Anika. So, naka-flash forward tayo ng 64, no? Tapos, shutter speed tayo ng 80, aperture tayo ng 5.6 at ISO 1600, no? So, start tayo. Tingnan natin kung anong kakalabas ng picture ni Anika. So, ayan, napansin nyo, ang ganda na nung output natin, no? Pero mag-adjust pa tayo na mas the best na camera setting, no? Pero maganda na yung output natin, no? So, pagagandahin pa natin para mas sharp pa, no? So, para mas maging sharp pa yung ating output, punta tayo ulit sa camera setting natin. Punta tayo sa camera setting natin, tapos, gawin natin tong 1.25 lang, yung shutter speed natin. Adjust tayo ng shutter speed, tapos yung aperture natin is gawin natin 7.1, no? Tapos yung ISO natin, babaan natin, gawin natin 800 lang. So, pansinin nyo, 125 yung shutter speed natin, aperture tayo ng 7.1, tsaka ISO na 800. So, tingnan natin kung anong kakalabasan, no? So, napapansin nyo, madilim yung ano natin, medyo dumilim. So, adjust pa tayo unti. So, ito camera setting natin. Pakita ko lang. So, yung camera setting natin is shutter speed ng 125, aperture tayo ng 7.1, at ISO tayo ng 400, no? So, tapos run natin, launch tayo ng event. So, ayan, kung napapansin nyo, mas dumilim yung ating live view, yung output, no? So, merong technique yan, no? Para mas gumanda, makita nyo. Anika, punta ka nga doon sa harap. Yan. Papansin nyo, malinaw naman yung ating ilaw. Tapos pero pagdating dun sa live view natin, madilim. So, check natin ulit yung ating ano. So, dahil kasi naka-flash tayo, kaya yung setting natin, pag mas mababa, medyo madilim yung saan. Dala ako. Sige, wala. Madilim. Tapos, Model mo na pala si King kasi alisa. yung shutter speed natin, 125, 7.1 aperture. Tapos yung ISO natin is 400. So, may technique ka, no, para maging malinaw itong ating, ating live view. So, pansinin nyo ulit, madilim. So, paano luminaw siya, no, na hindi naapektuhan yung ating camera setting. Punta kayo sa camera setting ulit. So, katulad nung nasabi ko sa inyo, kapag naka-continuous light kayo, dapat naka-uncheck itong button na to. Naka-uncheck itong auto adjust natin, no? Pero, kapag naka-flash po kayo, always nyo pong i-check po ito, no? I-check nyo po ito. Ibig sabihin po nito ay auto exposure po ng inyong live view, no? So, launch po natin yung event natin. Tingnan natin kung nabago yung ating live view. So, ayan, di ba? So, malinaw na po yung ating live view. Ibig sabihin, naka-auto exposure ng live view natin. Pero yung camera setting natin na hindi naapektuhan, no? So, testing natin to, no, yung setting natin na naka-flash power tayo ng 64. So, ayan si Anika. 1, 2, test na tayo. So, ayan. Kung napapansin nyo, madilim, no? Dumilim yung ating output. So, baguhin natin yung camera setting natin. Ayan, dumilim yung output natin, no? Ibig sabihin, check natin yung camera setting natin. So, shutter speed natin 125, 7.1 aperture natin, then ISO 400, no? Tapos yung flash natin naka-bounce lang po, no? Tapos naka 64 tayo ng power, flash power. So, adjust natin yung flash power natin, no? Bali, hindi na natin i-adjust yung ating camera setting, no?
Ang i-adjust natin yung ating flash power na lang. Pwede na po maglaro. So ayan, nag-adjust tayo ng camera ng flash power lang ang in-adjust natin, no. Nasa 16 na yung power natin, no. Yung unang pagka... So ayan, so maintain lang natin yung ating camera setting sa ganyan, no. Tapos flash power tayo ng 16 lang, no. 16 lang. Tapos testing natin kung gaganda. Anika, isa pa. Hindi, marami ka ng picture dito, no. Ayan si Anika. So ayan, testing na natin. Yan, so malinaw nyo po, no? Malinaw po yan sa live view kasi naka-auto exposure yan, no? So testing natin, naka-flash power tayo ng 16 lang po, no? So ayan, pansin nyo medyo madilim pa rin, no? So ibig sabihin mag-adjust po tayo ulit ng ating flash, no? Yan, sa flash power tayo mag-adjust. So ano yung flash power natin kasi kanina 16, so gawin natin siyang 8, no? Yan, 8 na lang. 8 lang, hanggang 8 lang tayo. So 8. Tapos maintain natin yung ating camera setting ng yan, 125, 7.1 tsaka 400 po, no? Tapos medyo ano natin medyo hinarap natin konti yung ating flash, no, para mas ma-capture siya ng ilaw. Ano ka, isa pa, dali. So, ayan si Anika. Tingnan natin kung maganda na yung picture ni Anika. Ayan. So ayan, kung napapansin nyo, no, ang ganda na ng shot ni Anika. Ang ganda, oh. Ikaw, King, dali. At sa ikaw, ay ba? At sa pa, Anika, dali. Ang ganda ng shot mo. Halina na. Nakita nyo, pansin nyo, ang ganda na ng output natin, no? So ito yung output natin. Isa pa tayo, picture pa tayo ulit. So ayan, si Anika. Yan po yung best setting po natin sa camera natin para nasa photos na studio na talaga si Anika. So pag-share ko lang sa inyo kung ano yung camera setting natin dito, no. So ang gamit natin dito is dalawang fill light or dalawang continuous light saka isang flash lang po, hindi po tayo gumamit ng strobe flash. So share natin sa inyo yung camera setting natin dito is 125 na shutter speed, aperture tayo ng 7.1 at ISO 400 po, no. Tapos naka white balance tayo ng daylight, no. Tapos flash power po natin, yan, naka 8 lang po tayo, no. Power natin sa flash natin, na. So in-attach ko na yung flash sa camera kung napansin nyo, kasi wala tayong extra battery para sa ating trigger, no. Kaya hindi ko siya maihiwalay doon sa camera. So ayan. So kung gumagamit kayo ng continuous light sa inyong mga photo booth, tapos o kaya naman flash, sana nakatulong sa inyo tong ating video, no. So yung strobe flash, hindi ko na i-demo sa inyo kung ano yung setting natin doon. Pero halos parehas lang po yun dahil sa flash, no. Halos parehas lang, mas malakas lang yung ating ating strobe flash, no. So ayan, so sana marami kayong natutunan po, no. Thank you for watching. Please like po and subscribe sa channel natin, no. Next tutorial natin kung paano nyo gagawing portrait, no. Kung paano nyo gagawing pa-portrait yung inyong mga photo booth, no. So di ba baka po nasanay kayo na laging naka-landscape yung mga photo booth ninyo. So dito sa atin po is naka-portrait po, no. Tapos naka-extended lang po. Extended lang po yung ating kung napapansin nyo, ito yung mouse natin. Ayan. So extension lang yan. In-extend lang po natin yung ating monitor.
So, kung makakita kayo ng naka-mirror boot, ganito po yung setup po ng pa-mirror boot po, no? So, yan. Thank you for watching. Bye-bye.